The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I am not extreme. Tayo pong lahat yung muko pumikit. Tayo manalangin. O Heavenly Father, we worship you, O God. We adore you. Truly, O God, that this service, kami po iyong i-encounter. Lord, i-encourage mo po kami ngayon. Punuin mo po kami ngayon. Itama mo po kami ngayong oras na ito. Abutin kami ng iyong presensya. Father God, kung meron pa pong hadlang, upang hindi kami maabot sa salita, kami po'y patuloy nagpapalinis, nagpapasiyasat sa iyong banal at makapangyarihang dugo. Patawarin mo po ang bawat isa. Patawarin mo po. And even God, we pray and we declare forgiveness sa lahat ng mga tao na nagkasala sa amin. Sa lugar na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap ka namin bilang aming hari tagapagligtas. O ang Diyos sa lugar na ito. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. Mahayag ang iyong salita. Mapuno kami ngayong oras na ito. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Sino ho dito ngayong oras na ito ang excited at alam niyang merong gagawing maganda ang Diyos sa kanyang buhay? Praise God. Ako na may nakatingin sa inyo. Kailangan ko lamang itapat ito sa akin. Praise God. Praise. Sino ho dito gusto dagdagan ng 2 ang monitor natin na are? Amen. Sino ho dito gusto dadagdagan natin ito ng 2? Amen. Sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, parang ayaw mo. Praise God. Ako ho ay sabi ko malaki na ito tingnan dahil bumili na tayo ng 2 monitor. Eh nung naikabit, malaki pala ang ating stage. So, sa bagay, this year, bibili rin tayo ng aircon, bibili pa tayo ng 2 monitor, i-upgrade natin tong place na ito. Amen? Sino dito naniniwala ang simbahang ito i-upgrade ng Panginoon? Amen? Our God is a good God. Kalaki tingnan nung nasa baba, noong ikinabit na ikaliit, kaya sabi ko siya, dadagdagan natin uli ng 2. Amen. Anyway, I just want to i-acknowledge ang mga leaders po natin dito sa church na tunay ay pagkakasipag. Sabi ko, Lord, paano ko ga mga maaanuhan ng maibabalik ang kasipagan ng mga are. Anyway, I just want to acknowledge ang ating po mga matitinding mga A-group leaders, ang ating po mga volunteers. Sa tunay na buhay, Friday, ilang araw na po dito sa church, nauwi ang mga leaders madaling araw na. Kanina ho, nag-uwian ay almost 1 a.m. Nung Thursday ay nag-uwian ng almost 2 a.m. Bakit po? Dahil ito po ay ipinirepair yung bracket. Yung iba ay meron pang work. Nasa si Angelo? Nasa si Angelo? Ayan, yan ho ay meron pa ho ayan trabaho. Sa biyaya ng Diyos ay dapat may reporting yan sa site. Ay hindi na napunta sa site. At hindi na work from home sa church na nagwo-work. I appreciate you.
sina Arian, I appreciate everyone na nagpursige dito. Sina Kokoy, nandito. Sino pa mga leaders natin na nagpagal 100%. Si Robin, where are you? Robin. Si Nelson. Ang mga yan ho, ang mga nag-welding, ang mga nagdikit. Justin, where are you? Yan, God bless you, God bless you. Sino pa ba ang mga nandito, mga nagpupuyat na naging parte nito? I appreciate you guys. Salamat, biyaya ng Diyos. And also, sa ating mga adult na mga leaders na nag-prepare ng ating couples night, I appreciate you guys. Salamat sa inyong buhay. Hindi ko na kayo maisa-isa sa pangunguna ni Pastora Queenie, ni na Ate Ran, ni na Kuya Jonard. I appreciate you guys. Salamat. For the first time, nakakita kami ng maraming nagkikis. Sabi ko nga, next year, pag tayo nagka-couples night, talagang exclusive lang for couples. Kawawa ang walang dalang asawa. Nagtititigan na lang ng katabi. Talaga namang. Sino ho dito ang naka-attend ng ating couples night? Praise God. Sabi nung iba, Pastor, mukhang dadami ang bata sa church ng February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Maraming ide-dedicate ng January. Sa biyaya ng Panginoon. Ay, it is our first activity kasi hindi naman po tayo sanay dito sa church that we have a couples na ganito, na marami ng mga partneran. Kaya sa biyaya ng Panginoon, itutuloy-tuloy na natin yan. Amen. Kaya kung yung katabi mo ay nasa edad na at single, sabihin mo, huwag kang papayag. Next year, taga-sana all ka. Ay kulang na lang, mabasag ang tile sa taktak ni Ate Rae na praise God. And then later, 2 p.m., mamaya pong hapon, meron naman pong anniversary ang ating mga anointed professional. If you are 23 years old, pataas, hanggang 40, at kung gusto mo pa rin mag-join mamaya, you're welcome to join mamaya po 2 p.m. Meron po tayong anniversary. We will have a guest speaker from main church. Sa ating pong main church, 2 p.m. po ang start. Kayo po'y aming iniimbitahan. Makikita nyo po dong sumayaw si Imbo. Sino mga dancer natin dyan? Marami, ang mga yan ay may mga hidden talent na inilalabas lang during anniversary. Kaya wag na wag nyong hayaang mamimiss nila yon, sa biyaya ng Panginoon. At mamaya, libre din ang pagkain. Tama? Wow. At saka tubig. Ano pang anli mamaya? Anli tawa, anli palakpak. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. I was telling this, our church is a busy church. Pero we're not just busy church, we're doing it for the kingdom of God. Amen? Okay lang maging busy para sa kaharian. Amen po ba? Okay. Tayo po ay mag-start na. Sa lahat ng mga nasa international, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Meron po tayong leaders. Leader, isa po natin leader. Si Jamil, ang ating pong keyboardist, song leader, group leader. Lahat ng ministry halos naging parte na yan. Siya po ngayon ay nasa Australia na. God bless you na. Yeah, God bless you. At sa lahat ng international, ang dami natin binabate. Nasa Greece, Spain, Canada, US, Saudi. We're praying for you. Ang ating pong Middle East ngayon ay medyo may mga conflict. But that is biblical. Amen? Yun naman po yung nakasulat na talaga sa Biblia. Isama lang po natin always sa prayer. Okay, let's start. By God's grace po, last month, tinuruan tayo ni Lord na magmahal dahil yun ay buwan ng Pebrero. Ngayon naman po, pag-aaralan natin ay love story pa din. Ang title po ng ating Sunday service ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, is all about
Si Ruth at si Boaz. Sino ho dito nakakakilala kay Ruth at kay Boaz? Ito po ay love story, pero hindi tayo magpo-focus sa love story. Ang pag-uusapan natin ay patungkol saan? Boaz encounter. Pastor, ano po ang ibig sabihin ng Boaz encounter? Ang Boaz encounter ay pabor. Ito ay situation na everything ay sobrang smooth. Alam mo yon? Maraming tao, ikaw ang makikita ng mga tao. Parang ikaw ang pinaka-center ng attention, ikaw ang pinaka-focus. Hindi sa negative way, kung hindi sa positibong paraan. That is what we call Boaz encounter. May taong titingin sa'yo sa positibong paraan. Now, ang Boaz encounter ay meron dadating sa iyong pagpapala na ito'y sasadyain na ilagay sa harap mo. Kanino yon? Ang Boaz encounter, ito ay tao o sitwasyon na magdadala ng new things sa'yo. Ang Boaz encounter ay season ng pagpupuno, season ng iyong breakthrough, pagputol sa nakasanayan na cycle. At ang Boaz encounter ay ganito, guys. Yung nawala ay papalitan ng mas maganda. Kanino yon? Ang Boaz encounter ay merong plot twist na mangyayari sa iyo na magkakaroon ka ng mas malaking purpose. Anyway, nandyan na ang aking anak, si PA. Happy birthday, nak. God bless you. Mamaya nyo na ho batiin ang happy birthday. Now, I will give you a glimpse ng story para humamaya may idea na kayo sa Boaz encounter. Si Ruth ay meron siyang bianan. Yan, sino ho dito may bianan? Taas ang kamay. Mahal niya ang kanyang bianan. Taas ang kamay. Okay, praise God. Now, si Ruth ay meron siyang bianan. Ang pangalan niyan po ay si Naomi. So, during that time, si Naomi po ay mayaman. Then, umalis sila doon sa kanilang lugar. Kasama ni Naomi ang kanyang asawa at meron siyang 2 anak na lalaki. Yung 2 anak niya lalaki ay nag-asawa. Yung asawa ng isa niyang anak, ang pangalan ay si Oprah. Yung asawa naman ng kanyang isang anak, ang pangalan ay si Ruth. Now, ito nangyari. Namatay yung asawa ni Naomi. After 10 years, namatay din yung kanyang 2 anak. So, ibig sabihin, ang natira na lamang ay yung magbibianan. Si Naomi, si Oprah, at si Ruth. Okay? Ngayon, doon sa place nila, yun ay taghirap. Nabalitaan ni Naomi doon sa lugar nila, doon sa inalisan nilang place, yung tirahan niya nung siya'y dalaga pa, ay pinagpapala ni Yahweh. Kaya anong kanyang ginawa? Nag-decide silang 3 na bumalik doon sa lugar. At habang sila po ay nag-decide na pabalik na doon sa kanilang lugar, ito nangyari. Sabi ni Naomi doon sa 2 na kanyang manugang ang tawag doon. Sabi niya doon sa kanyang 2 manugang, kayo umuwi na sa inyong bayan. Huwag na kayong sumama sa akin pabalik dahil dahil kasi ang kultura noon dati sa mga Hudyo, pag namatay yung isang lalaki, ang sunod niya mapapangasawa yung kapatid na lalaki. Wala na siyang anak. So, silang 3 doon, nag-cry sila na hindi po namin kayo iiwan. Ngayon, sabi ni Naomi, wala na akong anak. Wala na kayong mapapangasawa. At kung ako man ay magkaanak pa, masyado ng bata, parang na yon, hindi nyo na yung kayang intayin. Kaya kayo ay umuwi na. Ngayon, itong si Oprah, cry siya, punas ng luha, and then bumalik talaga sa bayan niya. Si Ruth, nag-cry siya, pero hindi siya umalis. Kinausap niya si Naomi na siya'y sasama doon sa bayan. And by God's grace, pagbalik nila sa Bethlehem, eto na, si Ruth ay nagpaalam kay Naomi, ako po'y pupunta sa isang bukid. At pagpunta nila doon sa bukid, nandun si Boaz. Nung nakita ni Boaz si Ruth na masipag, nanlilimot ng ani, tinanong niya sa kanyang mga alipin, sino yung babae na iyon? Ay di sabi, yan po ay Mobita, yan po ay galing po sa
yan po ay asawa nung namatay na anak ni Naomi, ganyan-ganyan. Alam niyo, sabi ni Boaz ay Garne, ay siya, wag niyo nang hahayaan na ang babaeng iyan ay lumipat pa ng ibang bukid. At wag niyong sasawayin na manlimot ng natirang ani. At ang sabi pa ni Boaz ay Garne, sadyain niyong maghulog. Paragang, dahil si Ruth ay nanlilimot, ang sabi ni Boaz, sadyain niyong may ilaglag. Aba, sino dito ang gusto naniniwala, sasadyain ng Panginoong ilaglag ang pagpapala sa kanyang harapan, na siya'y nanlilimot na lamang. And by God's grace, na pangasawa ni Ruth, si Boaz. At si Boaz at si Ruth ay nagkaanak na ang pangalan ay si Obed. At si Obed ay nagkaanak na ang pangalan ay si Jesse. At si Jesse nagkaanak na ang pangalan ay si David. Kilala niyo na si David? Ibig sabihin, yung pangit na story ni Ruth, nung dumating si Boaz, gumanda, nagkaroon pa ng purpose, nagkaroon pa ng kulay. At sino ho dito ngayong oras na ito, gusto niya na ma-encounter yung Boaz encounter? So, the question is this, paano mo nga ba mararanasan ang Boaz encounter? Number 1, pumunta ka kung nasaan ang Diyos. Again, naulit ko na po sa inyo ang story. Si Naomi ay merong asawa at meron siyang 2 anak na lalaki, parehas namatay. Ang natira na lamang ay ang kanyang magulang, si Oprah at si Ruth. So, ibig sabihin, nung namatay na, silang tatlo ay lungkot-lungkutan, nandun sila sa isang lugar nila. Ruth chapter 1 verse 6, nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkakalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Ibig sabihin, nandun sila sa place ng taghirap na recognize nila, aba, yung lugar na yon, nandoon ang presensya ng Panginoon. Kaya sila ay nag-decide na pumunta. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, kapag nalaman mo, sige, sabihin mo, kapag nalaman mo, na nandoon ang presensya ng Diyos, pumunta ka doon. Now, habang sila'y naglalakad, alam nyo na po yun, si Naomi, yung kanyang 2 manugang, kinausap niya, nag-declare na siya ng blessing, naging mabuti naman kayo sa aking manugang, naging mabuti naman kayo sa akin, nagdi-declare ako ng blessing, bumalik na kayo sa inyong bayan at maghanap na kayo ng inyong Diyos. Maghanap na kayo ng inyong bagong asawa. Si Oprah umiyak, and then anong ginawa? Umalis talaga. Pero si Ruth, siya'y umiyak, pero hindi siya umalis. Ruth chapter 1 verse 15 to 16, sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos, umuwi ka na rin. That letter D na Diyos, ibig sabihin, bumalik na doon sa kanyang dating other God. Bumalik na sa idolatry. Bumalik na doon sa dati niyang ginagawa. Verse 16, sumagot si Ruth, wag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Sasamahan kayo, saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Imagine that. Sabi niya sa kanyang biyanan, oo nga tayo nakakaranas ng taghirap, pero yung iyong Diyos ay magiging Diyos ko na rin. May chance na si Ruth ay pwede niyang di naalagaan ang kanyang mother-in-law. Meron na siyang chance na kanya nang iwan at lumayo. Pero ano sinabi niya? Hindi, ang Diyos mo ay Diyos ko na rin. It means, kung nandoon ang Diyos, pupunta ako doon. Now, if you want to have a Boaz moment, kailangan pong pumunta kung nasan si Lord. Amen? Gusto mo magkaroon ng kakaibang takbong istorya ng iyong buhay, pumunta ka kung nasan ang Panginoon. Ito ang twist. Hindi alam ni Ruth na mayroong Boaz na siyang pupuntahan. Ang alam lang niya, ang pupuntahan niya ay ang Diyos ni Naomi. Are you getting the point?
Hindi niya alam na merong Boaz doon. Hindi niya alam na merong bukid doon. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Pumunta siya doon hindi para kay Boaz. Pumunta siya sa lugar ni Naomi para tanggapin ang Diyos ni Naomi. Eto na, pumapasok ng mensahe. Habang hinahanda mo ang sarili mo sa paglapit mo sa Diyos, may Boaz nang inihahanda sa iyo ang Panginoon. Habang ikaw ay nagde-decide, hindi niya naman alam na mayroong Boaz doon. Meron ba nagsabi sa kanya? Wala. Kaya siya bumalik sa bayan kasi alam nila nandun ang presence. Hindi nila alam kung paano kikilos ang presence. Walang Boaz na nagsabi, meron doon Boaz ka mapapangasawa. Wala. Ang alam lamang niya, pupunta siya doon kasi nandun ang Diyos ni Naomi. The difference between Oprah and Ruth, si Oprah ay umiyak, mahal niya naman ang si Naomi, pero nung narinig niya, wag na kayong sumama. Wala nang assurance na kayo makakapag-asawa pa. Natigil ang iyak ni Oprah. Bakit? Oy, wala na pala talagang chance. Babalik na ako sa bayan ko. Anong ibig sabihin? Yung asawa, it means, ito kasi ang wala sa kanila. Ito kasi ang kulang kay Oprah, itong kulang kay Ruth, namatayan sila ng asawa. At itong hinahanap nila. Yung asawa, it is something na vacant sa iyong puso. Ito yung merong pagkukulang sa iyong puso. Nakakala mo, itong tunay na magpupuno sa iyo. Kaya nung sinabi ni Naomi, oy, wala nang chance. Meron mang chance, kakaunti na. Hindi na kayo makakapag-asawa doon. Kaya bumalik kayo doon sa lugar nyo at doon na kayo mag-asawa. Anong ibig sabihin? Si Oprah ay umiyak nung nalaman niyang, ay, hindi pala sure. Umalis siya doon at pumunta siya sa kanyang bayan na kung saan mas malaki ang chance na mapuno siya. Are you getting the point? Sabi ni Naomi, wala na kayong mapapangasawa doon. Wala na akong anak. Kung ako may magkaanak, masyado ng bata. Alangang intayin ninyo na lumaki pa iyon para inyong mapangasawa. Kaya si Oprah, ang ginawa niya, umalis siya. Pumunta na siya doon sa dati niyang bayan para maghanap ng asawa. At doon na ho natapos ang istorya ni Oprah. Di na ho natin siya narinig. Pumunta na siya sa kanyang sariling bayan, sinamba niya na ang dati niyang Diyos. Pero si Ruth, hindi po. Nung narinig niya yon, alam mo ang purpose ni Ruth ay garne eh. Hindi naman siya pupunta doon para mag-asawa. Pupunta siya doon dahil nandun ang presence. Guys, listen. Baka kaya hindi pa nadating ang Boaz encounter natin kasi baka mas pinipili nating hanapin si Boaz kaysa hanapin si Lord. Baka nahanap na agad tayo ng mga tao, bagay na pupuno sa atin without realizing meron na palang Diyos muna ang dapat mong hanapin at si Lord ang magpiprepare ng Boaz. Tandaan nyo po, if you want to experience that Boaz encounter, sitwasyon na magkakaroon ng shifting sa iyong buhay, then ang Boaz encounter ay nandoon kung nasaan ang presence ng Diyos. Hindi mo kailangang pilitin ang Boaz encounter. Sumunod ka lang kung nasaan ang presensya ng Diyos at hindi mo namamalayan, inilalagay ka na pala niya sa bukid ni Boaz. Habang ikaw ay nasunod, meron na palang inaayos ang Diyos, ipinuposisyon ka na pala ng Diyos sa tamang lugar para sa iyong Boaz encounter. Ano nangyari sa Ruth chapter 2 verse 3? Nagpaalam siya sa kay Naomi, ako po ay sasama, ako po ay magagapa, during that time, harvest. Di naman siya pwedeng tumulong sa harvest. Ang ginagawa niya, tagalimot. Yung tira, na ani, yung mga nahulog, yung pinaglaglagan, yung mga reject, yun ang pinupulot ni Ruth. Alam niyo, sabi sa verse 2 and 3, Ruth chapter 2, 3, nagkataon, ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Itong plot twist. Walang nagsabi kay Ruth na yan ay bukid ni Boaz. Ang alam lang niya, pumunta siya sa lugar kung saan nandun ang Diyos. Habang siya'y nanglilimot, hindi niya namalayan, nandoon na rin pala siya sa right place.
Sino ho dito nananampalataya habang sumusunod siya sa Panginoon, alam niya sa kanyang sarili na ang kanya palang inaapakan ay tamang lugar para ikaw ay sumalo ng pagpapala. Again, hindi pa niya dyan kilala si Boaz, hindi rin niya pinili ang bukid, basta siya'y sumunod. At hindi niya namamalayan, nandoon na pala siya. Guys, kung tatanungin niyo ako, ano ho ang tamang susi ng tagumpay at pagpapala? Simple lang, i-position mo kung nasaan ang Diyos. Bakit? Pag nakaposisyon ka kung nasaan ang Diyos, nakaposisyon kang tumanggap ng Boaz encounter. Nakaposisyon kang tumanggap ng pagpapala. Tingnan niyo po ito. Ruth chapter 2 verse 4 to 5. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot ng gumagapas. Verse 5. Nang makita si Ruth, tinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Ang tanong, mare-recognize kaya ni Boaz na merong Ruth kung si Ruth ay nasa ibang bukid? Kaya nakita ni Boaz na merong Ruth kasi si Ruth ay nasa tamang bukid. Now, kung gusto mong sumalo ng magandang pagpapala, kung gusto mong maranasan ang presensya ng Diyos, gusto mong maranasan ang pagpapala ng Panginoon, ilagay mo ang iyong sarili sa posisyon na kapag tumingin ang Diyos, makikita ka niya. Imagine that, kung si Ruth ay wala doon sa lugar na yon, tatanungin ba ni Boaz, sino ang babaeng yon? Kaya si Boaz ay nagtanong kasi nakita niya, nandun siya sa bukid. Ang taong makakaranas ng pagpapala ay ang mga taong malapit sa Panginoon. If you want to experience favor from God, isa lang ang sagot, pumasok ka sa presensya ng Diyos. Pastor, wala na naman po akong bukid na pupuntahan. Ang bukid mo ngayon ay any place. Tandaan mo ito ha. Kahit saan ka pumunta, pwede kang makita ng Diyos. Listen to this. Our God is an omnipresent God. Sino dito naniniwala doon? Kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. The presence of God is always available kahit saan ka pumunta. Pero pastor, pumunta ako sa lugar na ito, bakit hindi ko nararanasan? Dahil kulang tayo sa paghahanap. Jeremiah 29 verse 13, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Sa trabaho mo, paano ka makikita doon ng Diyos? Hindi mo naman hinahanap si Lord doon. Sa school mo, alam mong si Lord ay sasamahan ka sa pag-aaral mo. Paano ka masasamahan doon ni Lord kung hindi mo naman hinahanap ang Diyos sa lugar na yon? Are you getting the point? Si Lord ay available anywhere. Pero syempre, ang iyong bukid ay hindi basta nandoon ka lang. Ang tunay na bukid ay kung saan hinanap mo ang Diyos. Guys, hindi sayang ang lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, hindi sayang ang altar. Ang bukid mo yung simbahan. Ang bukid mo ay nung ikay nag-win souls and make disciple. Ang ibig sabihin nun, pinuposition mo ang iyong sarili kung saan nakikita ka ng Diyos. Ang pagpunta mo sa simbahan, ang pagpupuri mo sa Kanya, yan ay para kang napunta na sa bukid. At pinuposition mo ang iyong sarili na ikaw ay makita ng Diyos. Ang iyong pag-win souls, ang iyong pagdi-disciple. Church, listen, bukid mo yan. Ang pag-attend mo sa prayer meeting, ang pag-attend mo sa prayer works, yung naging busy ka sa gawain, I tell you, bukid mo yan. That is a right place kung saan pwede mong matagpuan ang Panginoon. Pag umaattend ka ng A-group, ikaw ay nag-A group, ibig sabihin, nilalagay mo ang sarili mo sa field na kung saan pwede kang tumanggap or makaranas ng Boaz encounter. Church, listen, ang bawat pagpupuyat, ang bawat pagpapagod na ginagawa mo para sa kaharian. Alam mo, minsay tunay, lahat ho tayo tao lamang. Sino ho ditong hindi tao?
Lahat po tayo tao, ang puyat ay nakakapagod. Ang business ay yung sunod-sunod, ang pending ay nakakaiyak. Minsan ang iba'y harok na, ikaw ay nagtatrabaho pa para sa kingdom. Sino ho naka-experience noon? Ang iba'y ikaw ay iyak na sa paglilingkod. Ang iba bakit yun? Wala namang ginagawa, ikaw ay busy. I tell you, lahat ng iyong pagpupuyat, lahat ng iyong pagod, lahat ng iyong pagtitipid, ikaw na nagbibigay ng todo para sa Panginoon. I want you to encourage sa verse na ito, Malachias chapter 3 verse 18, then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Ito na ang panahon, manampalataya ka at maniwala ka na ipapakita ng Diyos ang pinagkaiba ng taong naglilingkod sa Kanya at taong hindi. Minsan tayo naiinggit, that's the same song na ginagawa ni David. Bakit ang mga kurap, bakit ang mga masasama, sila'y nagtatagumpay, samantalang ang mga anak ng Diyos ay nagtatagong para mga duwag. Pero sinasabi ko sa iyo ngayong oras na ito, sa iyong Boaz encounter, ipapakita ng Diyos ang lahat ng bunga ng iyong pagpapagal. Ipapakita ng Diyos ang pinagkaiba ng naglilingkod sa Kanya at hindi. Now, si Jamil po ay nanonood sa live, si Jamil Lopez. Alam niyo Huga, wala pa ang JA1 Taal. Yan ay kasama ko na yung nagse-serve sa Panginoon. Yan ho'y high school pa lang, yan ho ay musician na talaga. Yan ay may tali pa din sa Rizal. Yan ay may tali pa din Yan ay kasama na namin naglilingkod. Hindi pa pinapanganak ang JA1 Taal. Nasa JA1 Santa Teresita pa po tayo. Ari, pwede ko na i-testify kasi siya'y nakaalis na. Bawal pa i-testify hanggat di pa siya nakakaalis Alam niyo ho, after niyang pagka-graduate sa biyaya ng Diyos, siya po'y pumasa sa board exam. Nag-apply po siya dyan sa Kaysasay. Sa biyaya ng Panginoon, wala pang isang taon, yan ho ay na-promote agad. Sabi mo sa iyo, nasa kawat kanan, pabor ng Panginoon. Then, nagkaroon ho ng opportunity na siya'y pumunta sa Australia. Posible, pero kailangan ng favor. Ano nangyari? Sa biyaya ng Diyos, nasa Australia na siya ngayon. One time, siya po'y siya po'y nag-chat sa akin about her testimony. Ang sabi niya ganito, babasahin ko na lang po ang chat. Sa aking prayer list rep, yung patungkol sa first fruit, ang number 1 na kanyang prayer list ay visa grant or mag-grant na yung kanyang apply. Then, ito ang sinabi niya. Sinama niya talaga yon doon sa kanyang first fruit na nakalagay ay visa grant this week, visa grant this February 2026. Nagbigay yan ng first fruit February 1. February 5, nag-grant ang kanyang visa. Ano po ang sunod na pabor doon? Ang sabi niya, biyaya po ni Lord dahil hindi rin siya hiningian ng document for show money, which is rare kasi po sa Philippines po ako manggagaling. Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, pabor ng Panginoon. Saan ka madalas ito natatagpuan? Kasama natin naglilingkod. Yung pala, meron ang Panginoong nilulutong maganda. O meron pa tayong ite-testify, pero ito'y to be announced. Pero bibigyan ko na ng glimpse. Meron po dito, kasama na natin, naglilingkod na matagal sa Panginoon. Wala pa rin ang JA1 Tali, kasama na natin. Siya po ay nakareceive ng matinding pabor. Yung iba, iniintay taon bago dumating. Anong ginawa ng Panginoon? 1 linggo lang ang kanyang ginawa. Wala pa sa plano, napilitan lang sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo, pasok sa banga. Ano ibig sabihin? Yung iba, ito po ay, di ko pa may announce pero malapit na Alam mo yung iba ay nag-iintay ng matagal para matanggap ito. Nung siya'y dumating, hindi naman niya ito desire, biglang sa kanya binigay ng Diyos. Kaya nga pag ako may nakakausap na tao, lagi sinasabi, kalakas ka ng backer noon. Kalakas ka ng backer noon. Bakit? Ang iba years bago dumating. Nung siya napilitan pa yon.
Biglang grabe ang pabor ng Panginoon. Ito lang sinabi ko, ang tunay niyang backer ay ang Panginoong nasa tamang bukid, naglilingkod sa Panginoon, kaya nakakaranas ng pagpapala. Guys, you don't need a right place. You need a right God. Because a right place is where God is. Hanap ka ng hanap na magandang lugar na iyon, wala naman doon ang Diyos. Hanap ka ng hanap na iyon ang magandang opportunity, wala naman doon ang Diyos. Manatili ka sa Panginoon at hayaan mong ang Diyos ang maglagay sa iyo sa lugar na iyon. If you want favor, kailangan mo lang i-position na kapag tumingin si Lord sa lupa, ikaw ay makikita niyang may ginagapas. Are you getting the point? Pastor, ano ho nangyari kay Ruth? Tingnan niyo ho ang pabor. Ruth chapter 2 verse 18 to 19. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae." Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Ibig sabihin, huwag ka nang pupunta sa ibang presensya. Nasa tamang presensya ka na. Verse 9, sabi ni Boaz, "Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga." Ako'y excited na sa mga taong 100% inilalagay ang posisyon na nandoon ang Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ang magsasabi na huwag kang gagambalain, hayaan ang taong ito ay dumanas, makaranas ng matinding pagpapala. Alam niyo ho, pag dumadaloy ang pagpapala, ang demonyo, ang kaaway, pinipilit niyang makialam doon sa pasok ng pagpapala, kaya minsan napuputol. Pero ngayon, sa iyong Boaz encounter, ang Diyos ang nag-utos, bawal kang gambalain. Hayaan na ang pagpapala ay dumaloy sa iyo. At ang sinabi doon, pag ikay nauuhaw, aba, ay malaya kang makakainom. Ibig sabihin, ikaw na natatagpuan sa presensya ng Diyos, meron kang unlimited access sa Panginoon. Ano po ang pabor? Ruth chapter 2 verse 15 to 16. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang manggagawa. Hayaan niyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binikis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Alam niyo, ito yung hayaan niyo siyang mamulot sa tabi ng binikis. Ang ibig sabihin, si Ruth ay dapat nandun siya sa malayo dahil siya naman ay tagalimot lamang ng tira. Ano sabi ni Boaz? Doon niyo papestuhin, doon kung saan katabi na ang ane. Are you getting the point? Ito na ang anihan, di ka man limot. Ibig sabihin, anytime meron kang access. At ang sabi doon, huwag niyong pagbabawalan. Ibig sabihin, kahit ang kunin nun ay yung nakabigkis na, huwag niyong pagbabawalan. At ito pa matindi sa verse 16, maglaglag kayo ng mga uhay mula sa pinikis para may mapulot siya. Sino dito naniniwala? I-intentionalin siya ng pagpapala. Alam mo yon, talagang inilalagay sa harapan niya. Okay, limot lang ng limot. Talagang harvest lang ng harvest. No, dito naniniwala kanya iyong mararanasan. Ikaw na laging nakikita kung nasa ng presensya ng Diyos, then hahabulin ka rin ng pagpapala. You don't have to chase blessing. Position yourself where God is. Automatic na ang blessing doon. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brother and sister, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, maglingkod ka lang. Bakit? Hindi sayang ang lahat ng iyong pagpapagal. Amen po ba? Next, number 2. Paano maranasan ang Boaz encounter? Number 2, damihan ang mga mabuting gawa. Si Ruth, mabuting tao. Si Ruth ay masipag. Si Ruth ay masunurin. Gets niya? Malaki ang ambag
ng karakter mo sa pabor na mararanasan mo. Si Oprah ay umiyak pero ay umalis. Si Ruth ay umiyak pero siya'y nag-stay. At hindi lang siya nag-stay kung nasan si Lord, kasama sa kanyang commitment na siya'y naging mabuti, meron siyang ginawang maayos. Listen to this. Si Ruth, hindi siya nagbigay ng magandang resume, hindi siya nagbigay ng letter kay Boaz para basahin ni Boaz kung gaano kabuti si Ruth. Hindi niya sinabi ang ginawa niya. Ang ginawa niya ang nagsabi. Nagigets niyo ako? Hindi sinabi ni Ruth ang ginawa niya ang nagsalita para yung mensahe na yon ay makarating kay Boaz. Yung pagiging niyang mabuti sa kanyang manugang, yung nakita ng ibang tao, ay sapat na para magkwento sila ng mga mabubuting bagay kay Boaz tungkol kay Ruth. Basahin natin ang verse. Ruth chapter 2 verse 5 to 7. Nang makita si Ruth, tinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Verse 6. Siya po ang ng kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, kasama ng katiwala. Sagot ng katiwala. Verse 7. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay, pinayagan ko na, kaya't maagang-maaga pa'y narito na siya. Katitigil lamang niya para magpahingan sandali. Alam nyo, hindi si Ruth nagsabing, ay, masipag ako ha, maaga akong pumunta. Hindi niya pinagmalaki yung kanyang ginawa. Basta ang kanyang ginagawa ay siya'y patuloy na gumagawa. Kaya no nagtanong si Boaz, ang ganda ng ulat ng mga alipin, ang ganda ng ulat ng mga nagtatrabaho. Yan ho'y nagpaalam. Aba, nung nagpaalam ay pagkakaaga. At yan ho'ng tigil niya hong yan, hindi yan tigil na tamad. Yan ay tigil lamang dahil sa ano? Kanina pa ho yung gawa ng gawa. Sabihin mo sa'yo nasa cloud kanan, masipag pala si Ruth. Sabihin mo sa'yo nasa cloud kanan, masipag pala si Ruth. Sabihin mo naman sa nasa kabila, sabihin mo, ang gusto pala ni Boaz, masipag. Binigyan siya ng pagkakataon na makilimot at hindi sinayang ni Ruth ang pagkakataon na yon. Ito na ang pabor. Ruth chapter 2 verse 10 to 12. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang, nagtanong, ako po isang dayuhan, bakit po napakabuti niyo sa akin? Ang ganda ng ano na yan. Kasi si Ruth, siya ho ay dayuhan. Sadyan sa tunay, dapat ang tingin sa kanya ay siya'y alipin. Bakit nung nakita ni Boaz, hindi siya tinignan bilang alipin, hinayaan pa siya'y manlimot. Kaya si Ruth, bago sa kanya yun. Alam niya ang kanyang tayo, siya dapat ay alipin dahil siya'y dayuhan. Kaya tinanong niya, bakit napakabuti niyo sa akin? Verse 11, sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong bianan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Anong gusto kong i-emphasize? Ang sagot ni Boaz ay yung salitang nabalitaan ko. Narinig ko, mabait ka daw. Sabi ng mga tao, mapapagkatiwalaan ka daw. Hindi ni Ruth, dinipensa ang kanyang sarili, mabait ako sa aking bianan. Hindi niya yun pinagmalaki. Hinayaan niya na ang mga tao sa paligid ang magsabi kung paano siya naging mabuti. Kaya sabi mo sa'yo nasa lawat kanan, damihan mo ang mabuting gawa. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ikwento ang iyong sarili. Meron nang magkukwento niyan. Meron nang magsasabi niyan kung sino ka. Verse 12, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Ano yung ibig sabihin? Pagpalain ka dahil sa iyong ginawa. Lahat ng ginagawa mo, meron niyang kaakibat na pagpapala. Alam na alam niyo na po ito, good works are for reward.
Gumagawa tayo, bunga ng biyaya, tapos may gantimpala yun. Ito ha, medyo masakit na itong mga susunod kong sasabihin. Hindi talaga maaalis na masasabi sa atin ang tao. Talagang normal, meron basher. Tama? We can please everyone. Pero, kailangan mo din namang ipakita na merong Diyos na bumago ng iyong buhay. Sometimes we need to assess. Iba ang persecution, iba ang under attack sa meron talagang mali sa ugali mo. Baka tamad ka talaga. Baka sala ka talaga. Dahil ang persecution ay dahil sa iyong faithful service kay Lord. Ulitin ko ha. Kaya ka nakakaranas ng persecution ay dahil tapat kang naglilingkod sa Panginoon. Dahil nakita ng mga tao may nabago sa iyong buhay. Kaya ikaw ay under attack. For telling the truth, na-open mo ang mga tao. Kaya sinasabi lagi sa mga tao, wala na, bago na yan ay born again na. That is persecution. Ginigipit ka sa mga pagsubok, ginigipit ka dahil ikay naglilingkod sa Panginoon. Yun ang pwede mong sabihin, under attack ako ng kaaway. Ako'y under persecution. Pero, hindi lahat ng bagay ay kailangan natin tingnan na lagi na tayong under persecution. Dahil baka naman may sala talaga sa ugali natin. Sinusubok ako sa aking magulang. Sinusubok ako ng aking teacher. Ano kang ginawa mo? Nag-cheating. Hindi ka sinubok. Yun ay tunay na pinalo. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, sala ka talaga. Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your good deed shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Ano sinasabi doon? Hayaan mo ng iyong mga mabubuting gawa ay mag-shine para makita ng lahat. At yung mabuti mong gawa na nagliliwanag ay dahilan para purihin nila na, wow, ang taong ito, meron talaga tong Diyos. Ang taong ito talaga ay born again. Are you getting the point? Let your good deed shine. Hayaan yung mahayag ang inyong mga mabubuting gawa. Sabi mo sa iyo, nasa luwat kanan, iparamdam mo ang kabutihan mo. Hindi, ang bait ko'y nasa loob. Ako lamang at ang Panginoon. Ay teka, nawawala ang pattern ng Matthew chapter 5. Let your good deeds shine out. Kailangan yung mga bunga ng nararanasan mo sa Diyos ay kailangang nakikita ng ibang tao para purihin din nila ang Diyos. Iba yung nakita sa iyo ang church sa nakita sa iyo si Christ. Medyo masakit. I'm sorry. Not every attack ay laging galing sa demonyo. Sometimes, tayo talaga. Nilagyan talaga natin ng pangit ang ating ugali, ang ating kwento. Huwag laging isipin lahat ng pain ay para saktan ka. Sometimes, mali talaga. Minsan ni Garna ako'y pinag-uusapan, pangit daw ng ugali ko. Ako'y pinag-uusapan, tamad daw ako. Ako pinag-uusapan, nagtatago daw ako ng jowa. Ako po'y pinag-uusapan, ako daw ho'y nag-cheat sa exam. Ako daw ho'y chismosa. Ako po'y under persecution. Sinaktan po ako ng tao. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, baka tunay. Baka tunay. Baka sadyang tamad. Baka sadyang pala sagot sa magulang. Baka sadyang yumayabang, baka sadyang nag-cheat, baka sadyang may tinatago. Kahirap sabihin ng, ang Diyos lang ang tunay na nakakakita ng puso ko. Ayan ang pinakamahirap dahil kita talaga ni Lord ang puso mo. Ang sabi ng Bible, let your good deed shine. Ibig sabihin, ipakita mo. Hindi pwedeng, basta bahala na si Lord. Gagawin ko ang gusto kong gawin.
Nakalimutan mo ang sinasabi ng Bible. Isipin na nila, mautas na sila sa inggit. Ano yun? Mautas na sila sa sura sa akin. Basta't alam kong ako'y okay kay Lord. Hindi ganon. Ang sabi ng Bible, let your good deeds shine. Ibig sabihin, yung mga mabubuti mong gawa, yung mga binago sa iyo ng Panginoon, hayaan mong makita at ma-experience ng iba para naman sila'y magpuri din sa Panginoon sa pamamagitan ng mga mabubuti mong ginawa. How can they praise God kung hindi makita ang liwanag mo? Medyo lalalim lang ako ng konti. Baka nakita lang nila yung church, na lagi kang nasa church, pero sa bahay, baka tayo'y tamad at palasagot. Sa school, tayo nakikitang pasimuno ng mga kalokohan. Mangangaral chapter 7 verse 1, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. Sa madalit sabi, ang tunay na magpapabango sa iyo ay ang ating mabuting reputasyon. Kahit pa tayo ay mag-filter ng napakaraming mamahaling pabango. Pero kung ang pangalan naman natin at ang karakter natin naman ay sira, that is nonsense. Proverbs chapter 3 verse 3 to 4, never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder, write them within your heart. Ano sinabi? Yun daw pong loyalty and kindness. Huwag mong hayaang mawala sa iyo. Ang sabi, itali mo na sa iyong leeg. Ibig sabihin, ang kindness at ang loyalty, yan ay pinipili. It is a choice. Ang sabi ng Bible, itali mo na ito sa iyong leeg. Ibig sabihin, always a reminder, you need to be loyal, you need to be kind. At ang sinabi, isulat mo na ito sa pinakaibuturan ng iyong puso. Pastor, anong purpose nito? Sa Boaz encounter. Ano sinabi sa verse 4? Then you will find favor with God and people and you will earn a good reputation. Ano sinasabi ng Bible? Ikaw na laging nagpapakita ng kindness and loyalty, makakaranas ka ng pabor sa Diyos at sa tao. Bakit? Yung mabuti mong pangalan, yung maganda mong karakter, yun, hindi ka pa nadating, may nakapagbalita na kung sino ka at ano ang iyong ginagawa. Kaya pagdating mo doon, hindi mo na kailangang mag-over-explain. Alam na, you're a good person. Alam na, you're serving God faithfully. Alam na, you are loyal. Alam na, you are kind. Hindi mo kailangan ipagsigaw, "Uy, loyal ako." De, let other people tell it. Ano lang kailangan mong gawin? Let your good deed shine. Magliwanag ka, ipakita mong binago ka ng Diyos. Di mo kailangan maging pinakamaganda dito sa harapan ng church. Ang pinakamagandang gawin mo ay yung alam mong meron kang maayos at binago ka ng Panginoon. Alam mo, si Ruth, nakaranas po siya ng pabor sa Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng bagong pamilya at isang legacy. Nakaranas din siya ng pabor sa tao. Kay Boaz, pinagtanggol siya at hinayaang makaranas ng pagpapala. Sabi mo sa iyo, nasulat ka na, damihan mo ang mabuting gawa. Sabihin mo, ipakita mo na ikaw ay may liwanag. Kapag inuna mong maayos ang karakter kaysa comfort, ang Diyos ang mag-iingat ng pangalan mo. Ang Diyos ang mag-aayos ng para sa iyo. Amen? Last, number 3. Paano maranasan ang Boaz encounter? Mahalin ang iyong Naomi. Sabihin mo sa iyo, nasa lot ka na, mahalin mo daw ang bianan mo. If we want a Boaz encounter, meron taong ginamit kasi si Lord para makita ni Ruth si Boaz. At ang tao na ginamit ay walang iba kung hindi si Naomi, yung kanyang bianan. So, sino nga ba ang Naomi ng iyong buhay? Letter A. Ang Naomi ng iyong buhay, ang iyong elder, parent, and spiritual parent. Ang Naomi mo ay yung iyong mentor, ang iyong magulang, ang iyong leader.
Someone na sinusunod mo, someone na sinusundan mo. Si Ruth ay nag-obey lamang kay Naomi. At sa bawat pagsunod niya, nagdala ito ng tamang place, tamang time para ma-encounter niya si Boaz. Sumunod siya kay Naomi sa lugar. Sumunod siya sa mga sinabi ni Naomi. At ano po ang nangyari? Naranasan niya ang matinding pabor. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, ikaw gay nasunod pa. Okay, let's focus sa inyong parents. Colossians chapter 3 verse 20, mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong magulang sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, obey. Obey your parents. Why? Ito daw ang nakakabigay lugod. Ibig sabihin, dito ang Diyos natutuwa. Masaya ang Diyos. Every time we follow, every time we obey our parents. Hindi ito selective obedience. Tandaan niyo po ito ha. Hindi ito selective obedience. Hindi ko naman sinasagot ang magulang ko. Pero hindi ka pa rin nasunod. Alam mo, are you getting the point? Example, inutusan ka na yung magulang, gawin mo ito. Hindi ka naman nasagot. Hindi ako pala imek. Ang problema, hindi ka rin pala gawa. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, obey. Lagi niyo po yung tatandaan, the role of the parents is not just a provider. Hindi lang din sila tagabigay sa'yo ng comfort. Binigyan sila ng authority para ikaw ay ituwid. At hindi yun para sa magulang mo. Yun ay para sa'yo. Ephesians chapter 6 verse 2 to 3, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Imagine that. As you respect, as you honor your parents, ang sabi ng Bible, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ibig sabihin, hindi ka lang nasunod. Meron itong kasunod na benepisyo. Meron itong kasunod na promise. Ano po ang sinabi sa verse 3? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ito po napapag-usapan na namin minsan sa tunay, ang mga taong mapagmahal sa kanilang magulang, pinagpapalang lubos ng Panginoon. Laging merong laging meron niyang kaakibat na pagpapala. Because yan ang sabi ng Bible. As you respect, as you honor your parent, magiging maganda at mahabang iyong buhay. Alam mo yon, that's the goal, that's the objective ng Panginoon. Hindi ka lang magkaroon ng mahabang buhay. Kung hindi ang gusto ng Diyos, maganda at mahaba. So, ibig sabihin, ang masunurin ay pinagpapala. Ang hindi masunurin ay basta ka na lamang buhay. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, igagalang ko na ho ang mga magulang ko. Next, your spiritual parents. Kawikaan chapter 19 verse 20, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo sa pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ako po ay magiging very practical na sa inyo ngayong oras na ito. Pag kinausap ka ng mga tao, the Lord na ginagamit para sa ikaayos mo, makinig ka. Ano sabi ng Bible? Pagdating ng araw, papakinabangan mo. Ang pakikinig mo ay hindi ka lang basta nagtigil ng feelings, hindi lang nag-alis ng iyong pride. Ang pakikinig mo ay hindi lang pagpapakita ng respeto. Ang sabi ng Bible, sa iyong pakikinig, pagdating ng araw, pakikinabangan mo yan. Pride yang ayaw magpaturo. Pride yan lagi nang merong katwiran. Hindi nakakatalino at hindi ka mukhang matured kapag wala ka ng pinapakinggan. Hindi ka mukhang matalino, hindi ka mukhang matured kung wala ka ng pinapakinggan. Proverbs chapter 12 verse 15, the way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Ang sabi ng Bible, akala ng mangmang siya laging tama. Pero ang tunay na matalino, nakikinig. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, makinig ka. Ang pakikinig mo ang magdadala sa iyo sa iyong Boaz encounter. Sa iyong mga gagawin, always mag-ask ng payo. Huwag kang magdesisyon ng walang submission.
Uulitin ko, huwag kang magdesisyon ng walang submission. Kawikaan 15 verse 22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang ibig sabihin ng isang balak na mabilis, yung ikaw na, basta na, kung anong laman ng puso, sundod. Yun na yun. Ang sabi ng Bible, hindi mo yung mapapakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan, sabi ko sa English translation yan, sa ibang version, ang sabi doon, those who listen to many counsel. Ibig sabihin, yung maraming tinanong, those who honor people around them, yun yung planong nagtatagumpay. Sino dito gusto ng Boaz encounter? Ang pakikinig mo ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Paano may encounter si Boaz kung may gusto ka ng ibang Boaz? Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, makinig ka para iwas mali. Diga? Minsan naman tayo talaga nakikinig, gusto lagi natin, experience natin, gusto mo munang maranasan, gusto mo munang masaktan. Hindi ka pwedeng makita mong nasaktan na yung katabi mo, huwag mo nang gayanin. Nagigets niyo ako? Nakita mo na yung katabi mo, pugto na ang mata, hindi na makakain, hindi na makatulog, na broken hearted. Kita mo nang ganyan huwag mo nang gayanin. I want to experience. Gusto ko po yung nakakatulog na lang ako sa mga love song. Gusto ko po yung nababasa ang unan habang ako po'y naiyak. Gusto ko po yung ako'y nagmumukmok. Sabi mo sa'yo, nasa kalot ka na, makinig ka na. Para iwas mali. Baka yung katabi mo ay kaya makamove on. Baka pag ikaw ay mahirapan, ay mas mahirap yan. The more you obey your leaders, your parents, ako ito po lagi kong paniniwala, kahit kailan, walang magulang na nagplano na naglagay ng kapahamakan sa kanyang anak. Ang lahat ng plano ng mga yan, ang lahat ng advice na ngayon, ay para lagi sa ikabubuti mo, sa tingin nilang maganda sa'yo. Are you getting the point? So, it's okay to listen. Makinig ka. Dahil laging magandang inihahanda nila sa iyo, yan ipapakinabangan mo. Yan ang magdadala sa iyo sa Boaz encounter. Pangalawa, I will end with this. Sino ang naumi sa iyong buhay? Those who are in pain. Sila mga taong nasaktan. Alam mo si Naomi, namatayan na siya ng asawa, namatayan na siya ng anak. Wala na natira sa kanya. Kahit yung kanyang kayamanan, na. Kaya nga nung dumating siya doon sa Bethlehem, ang sabi, aba, umuwi na pala si Naomi. Sabi ni Naomi, wag nyo na akong tawaging Naomi. Ang ipatawag nyo na sa akin ay Mara. Ibig sabihin ng Mara, mapait. Ibig sabihin, nung umalis ako dito na kasama kong anak ko, kasama kong asawa ko, ang dami namin pagpapala. Nung bumalik ako, walang natira. Ibig sabihin, nakaranas ako ng pinakapangit na sitwasyon. I am in pain. Ang Naomi ay yung mga nasaktan, yung hindi na nakakakita ng pag-asa. At ang pinakita ni Ruth ay loyal and covenant love na hindi mawawala kahit mahirap ang sitwasyon. Sino ho ditong handang magmahal sa kanyang Naomi? Kanina, we're talking about your parents. They are your leaders. Yung Naomi mo naman, maybe they are your member. You are part of A group. Amen? Sino dito parte ng A group? I encourage everyone, maging parte kayo ng A group. Bakit? Kung ikaw ay A group leader, mahalin mo ang iyong mga anak. At kung ikaw naman ay A group member, i-respect mo at i-honor mo ang iyong mga leader. Sa paggawa mo ng ganon, dadalhin mo ang sarili mo sa iyong encounter. Mahal ni Ruth si Naomi, kaya sumama siya sa hirap. Sino ho ditong handa na magmahal? Amen? Sino ho ditong handa na maranasan ang Boaz encounter? Isang bagay lang, it is always heart alignment. It's a good thing that you are in the church. Bakit? Dahil nasa simbahan ka, merong opportunity na meron kang marinig na salita. At ito lagi namin dinideclare. Kami po bilang ministers of the gospel, lagi namin itong dinideclare. Ito yung lagi sa salita ng Panginoon.
Basta ma-declare ang salita ng Panginoon, hindi papayag ang Diyos na hindi mangyayari ang kanyang sinabi. Amen? Habang narinig mo ang salita ng Panginoon, hindi lang ito basta salita, ito'y buhay na salita at lagi ito magmamanifest. At ito po ang desire ng aking puso, ma-encounter natin ang Boaz encounter na puputol sa cycle ng ating buhay. Yung puputol sa pait, alam mo yon, yung parang ang daming nawala sa iyo, isa na lamang ang meron ka. And you go to that place, akala mo'y habang buhay ka na lang magiging alipin. Pero sa biyaya ng Panginoon, biglang nagkaroon ng plot twist. Sino ho dito naniniwala magkakaroon siya ng Boaz encounter, biglang magkakaroon ng plot twist ang kanyang buhay? May you please stand right now? Close your eyes. Boaz encounter, it is a favor. Pabor ito ng Diyos. Maybe you are Ruth. Ikaw si Ruth. You are lost. Hindi mo na alam ang yung next step. Hindi mo na alam ang yung sunod na yung gagawin. You are experiencing anything. You are experiencing everything na mga pinagdadaanan mo. But I tell you, merong Boaz. Merong shifting na mangyayari sa iyong buhay. Magkakaroon ito ngayon ng complete, biglang shift. Ilalagay ka ng Diyos sa isang place. Just like Ruth, hindi niya naman inisip na siya pala'y nasa lugar na ni Boaz. Ang kanya lamang mindset ay makapag-harvest. Ang kanya lamang mindset ay matulungan ang kanyang biyanan. Ang kanya lang mindset ay pumunta sa lugar kung nasa ng Diyos. Hindi niya alam kung paano kikilos ang Panginoon. Basta ang alam niya, nandun lang ang presence. Basta ang alam niya, nandun lamang ang Diyos. Basta ang alam niya, pag nandun ang presensya ng Diyos, mayroong pagpapala. Pero hindi niya alam yung how. Hindi niya alam yung when. Ang alam lang niya yung where. Saan. Nasaan ang Diyos. At sasabihin ko sa iyo ngayong oras na ito, you will experience, our prayer is this, you will experience favor kay Lord. Ito na yung sitwasyon that everything is so smooth. May you please lift up your hands, itaas mo ang iyong kamay, and I will declare favor to you. Just like the Boaz encounter. Ito na ang sitwasyon na magkakaroon ng smooth. Yes, nitong mga nakaraang araw, mahirap. Ikaw ay nagtatravel, ikaw ay naglalakad. May sitwasyon na you don't know what will happen next. Pero ngayong oras na ito, inilalagay ka ng Diyos sa iyong harvest field. Inilalagay ka ng Diyos sa lugar, ipinoposisyon ka ng Panginoon sa lugar na habang ikay nasunod sa Kanya, itinatama na ito ng Diyos. At sasabihin ko sa iyo, you will receive favor sa lahat ng tao. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, magdadala ang Panginoon ng mga tamang tao, maglalagay ang Panginoon ng mga tamang tao para maranasan mo ang iyong Boaz encounter. Gagamit ang Diyos. I see it and I know it. I believe in by faith. Meron kang makikilalang tao na magdi-deal, magbibigay sa iyo ng magandang transaction, magbibigay sa iyo ng upgrade, magbibigay sa iyo ng level up. Claim it. Titingnan ka ng tao bilang positive. And this is the challenge. Hayaan mong ang mabuting gawa mo'y magliwanag. Magtanim ka ng magtanim ng mga mabubuting bagay. Continue, magtanim ka ng mga mabubuting bagay. Hayaan mo na ang mabuti mong bagay na ginagawa, yun ang magdadala sa iyo, yun ang magdidepensa sa iyo. Magkakaroon ng sitwasyon or even tao na magdadala sa iyo ng new things. Lord, I pray, bagong bahay. Lord, I pray, bagong bagay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.
sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, I pray ang iyo pong matinding pagkilos. Ito ay season ng pagpupuno. Tanggapin mo na ang pagpapala ay ilalagay ng Diyos sa iyong harapan. At walang pwedeng gumambala, walang pwedeng pumigil habang nararanasan mo ang matinding pagpapala. And this is your Boaz encounter. Lahat ng nawala, papalitan ng Diyos ng mas maganda. Lahat ng nawala, nang akala mo'y wala ng purpose ang iyong buhay, ilalagay ka ng Diyos sa maayos na lugar. Papalitan ng Diyos ang lahat ng nawala at pagagandahin ng Diyos ang iyong legacy. Just like kay Ruth at kay Boaz, naging linya nila ang kay David. I tell you, pagagandahin ng Diyos ang iyong purpose. Pagagandahin ng Diyos ang kwento ng iyong buhay. And this is the challenge. Just close your eyes. I-position mo lagi ang sarili mo kung nasa ng Panginoon. I-position mo lagi. Heart check. That every time si Lord ay titingin sa lupa, ang nakikita niya ay ikaw na may ginagawa. Every time na si Lord ay titingin, ang mapapansin niya ay ikaw na kumikilos. Lahat ng gagawin mo ngayong mabubuting gawa, akala mo'y dyan lang natapos, hindi. Yun ay mensahe. Yun ay mensahe. Lahat ng ginagawa mo para sa pamilya mo, lahat ng ginagawa mo sa workplace mo, lahat ng ginagawa mo sa ministry, di mo kailangang ipagtanggol ang iyong sarili. Yan ay mensahe na magsasabi sa iba na ikaw ay may ginagawa. Yan ang makikipag-areglo kay Boaz. Yan ang magsasabi kay Boaz na you deserve that blessing. Yan ang magsasabi kay Boaz na deserve mo ang ani na yan, na deserve mo ang pagpapala na yan. At higit sa lahat, always honor and love your Naomi, your parents. Your parents, ang iyong mga magulang. Yan ang magdadala sa iyo. Yan ang may blessing na may pangako. Maganda at mahabang buhay. Love your parents, your spiritual leaders. Love those people who are in pain, yung mga tao na saktan, wala ng pag-asa. Sa pamamagitan mo, makita nilang meron Diyos, na meron palang aabot sa kanila, na meron palang handang sumama sa kanila, sa kailang pinagdadaanan. And I tell you, habang minamahal mo at nire-respeto mo ang iyong Naomi, inilalagay ka ng Diyos sa tamang posisyon. Lord, salamat po. We are now ready. Lift up your hands, everyone. J1Tal is now ready to experience the Boaz encounter. Magkakaroon ng breakthrough, magkakaroon ng pagpupuno, magkakaroon ng intentional na pagpapala, magkakaroon ng purpose, magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Lord, salamat po. We sealed everything with your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and amen. Praise God. So, let's proceed naman po sa ating tithes and offering. So, biyaya po. So, katulad lang din po, ikukonek ko lang din po yung sa teaching kanina. Every time na tayo po ay nag-give or nagbabalik po kay Lord ng ating ikapo. So, di ba, ang pagta-tithes po natin, so hindi natin siya ibinubunyag.
So ginagawa natin to for the Lord kasi tayo ay naniniwala at sumusunod po sa kanyang salita. Ano po, so hanggat maaari nga po, di ba, ang ginagawa natin, talagang kinikip natin or sinisikret pa natin yung ating paglalagay sa sobre. So yun ay kita ni Lord. So ang pagbibigay po natin at pagbabalik kay Lord ay laging sa puso po natin siya nakatingin at nakabase. So the way na tayo ay nag-give kay Lord po ay, yun po ay may kapalit lagi na matinding pagpapala. So kung paano po nagiging katapat at nagiging masaya, nagiging faithful po ang ating heart sa pagbabalik sa Kanya ng tithes and offering, ganon din po niya mabilis na binibigay sa atin yung answered prayer. Ano po, so ang lahat po ng ating mga ginagawa kay Lord na tahimik at pasikreto, basta basta kay Lord, yan po ay laging may matinding pagpapala po ang kasunod. So, pwede po tayong magsulat po ng ating mga prayer requests sa loob po ng white paper ng ating mga envelope. At yan po ay pinapanalangin po namin ng individual every time na kami po ay mag-finance po. Then, biyaya po, napakarami na pong mga testimonies na mga naganap, maraming answered prayer. So, napakabuti po ni Lord sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So, I encourage po everyone na talagang as in na tayo kapag magbibigay kay Lord, tayo ay excited, masaya, nakangiti habang iniuhulog po natin yan sa box. Ano po? So, ang lahat po ay tayo po mag-pray at i-declare po natin or mag-declare po tayo ng ating mga desire, ng ating mga puso. Ano po? So, hawakan po natin ang ating mga envelope. At iyan po ay ating ipapanalangin. Sige po, let's close our eyes and bow our head. Yes, God, in Jesus' mighty name. Lord, thank you so much for everything, Panginoon, that you have given us. In Jesus' mighty name, Lord God, patuloy nga po, Panginoon, na nakikita, nararanasan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kung paano mo kami pinoprotektahan, ginaguide, pinoprovidean na lahat ng aming mga pangangailangan. Lord God, napakabuti mo, Lord, ikaw yung source ng lahat, pinagkukuhanan, pinagmumulan ng lahat ng meron kami, Panginoon. Lord, walang kahit na anuman na halaga na meron kami, Lord God. Ito'y lahat ay patungkol at galing sa iyo lamang, God, in Jesus' mighty name. Lord, thank you so much, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob mo, na kami pinagkakatiwalaan mo, na hawakan ang lahat, God, na meron kami ngayon, God, in Jesus' mighty name. Lord, sa mga oras pong ito, Panginoon, bless, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon, bukas na puso, pagdating sa pagbibigay, may kagaanan, Panginoon, at may kasiyahan, Panginoon, na hawak-hawak ng bawat isa, Panginoon, ang kanilang mga tithes and offering. Lord God, na ito ay aming mga puso na ino-honor ka namin, Panginoon, at ibabalik namin ito, Panginoon, ng naniniwala at nagtitiwala sa iyo, God, in Jesus' mighty name. Lord God, hindi lang pagdating sa may makukuha kaming pagpapala, Lord God, kundi dahil gusto ka namin, Panginoon, na maparangalan sa buhay namin, God, in Jesus' mighty name. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, ang lahat ng mga tithes and offering na i-offer, Panginoon, ng bawat isa na ibabalik, Lord God, ito'y patuloy mo nga po, Panginoon, na selyuhan na makapangyarihan mong dugo in Jesus' mighty name, Lord God. Ito'y magagamit for your glory, for your temple, God, in Jesus' mighty name. And I declare, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, in the name of Jesus Christ, multiplication, increase, upgrade, Panginoon, level up ng all resources na pinagkukuhanan ng bawat isa, God, in Jesus' mighty name, Lord God. More promotion and provision, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, God. In Jesus' mighty name, Lord. Muli, maraming salamat. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayong magbigay. Pagpapala, may lubos-lubos. 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 Pagpapala, may lubos-lubos.
Again, everyone, I just want to personally salamat po sa inyo pong support for being faithful in your tithes, for being generous sa inyong offering. By God's grace, ito lagi ko na itong dinideklara, tunay, talagang mag-upgrade tayo ng matindi sa simbahan. Amen? Why? Because target natin na tayo, hindi lang tayo makakilala kay Lord, kung hindi marami pang tao makakilala sa Panginoon. And also, gusto ko naman ang bawat isa, kapag pumunta dito sa church, they are comfortable. Amen? Amen po ba? Gusto ko naman kayo nagja-jacket para naman kayo nilalamig, sa biyaya ng Panginoon. So, sige po. Atin po ipag-pray ang ating mga tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit, God, for glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako. In Jesus' name, Amen. Pag-pray po natin ang ating mga bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen. Sa lahat po na meron na, maaari po kayong manatiling nakatayo. Tayo po'y pumikit bilang pagrespeto sa gawaing ito. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tawang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo pong lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Bago po natin ideklara ang katagumpayan ng Panginoon, wag na po kayong umupo. Kayo po'y aking ini-encourage. You are part of the A group. Kung gusto nyo po, kayo po'y maging parte ng ating media team. Ang worship team po natin, masyado na silang marami. I encourage everyone na dito po kayo mag-join ngayon sa media team kasi tayo po ay nagdagdag. Kada monitor po kasi natin ngayon, iba-iba na pong laptop yan. Ngayon po ang ginagamit na natin ay nakakatatlo na tayo and ang target ay 4. Doon po sa loob para sa ay kagaganda. Meron pang lights doon, meron pang audio. Tapos meron pa po tayo sa biyaya ng Panginoon, magkakaroon na po tayo ng moving camera. Yan, habang kayo nakikinig dyan, makikita nyo na ang inyong sarili dito sa ating monitor. So we need more volunteers po sa ating media. Kung gusto nyo,
Hindi po ako masyadong maalam. Okay lang yun. Basta mayroon desire, kayo po ay tuturuan. Mababait ang mga taga-media. Tapos si Ivan, laging may pakapi doon para sa media. And also, we need more volunteers po sa ating kids ministry. Kung kayo ay merong heart sa pagtuturo sa mga bata, pag-aalaga sa mga bata, kayo po ay welcome na maging parte ng ating kids ministry. Amen? Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, baby face ka naman. Oh, baka pwede ka na. Kasi po yung iba po natin leaders, sila po ay ang dami na nilang ministry. Parte ng worship team, parte ng kids, minsan nag-help pa dito. Ay sila po yung overload na. That's why we're asking, if you are willing, we will guide you naman. Kayo po naman ay aming anuhan para po kayo ay maging parte ng bawat ministry. Dance ministry. Sino kaya ang merong maedad na pwedeng sumali sa ating worship team, sa ating media team, sa ating sa ating mga ministry? Kayo po ay welcome. Dance. Kayo po ay makisayaw po dito sa harapan para naman kayo para po pawis-pawisan. Kayo po ay welcome. Paano po, Pastor? Ako po ay adult. Di bubuo tayo ng dance ministry ng adult na schedule kayo sa Sunday, kayo lahat dyan. Gusto nyo ba next Sunday, lahat ng tatay ang sasayaw dito? Why not? Lahat ng tatay? Sige nga, pag-usapan natin yan. Merong week dito na sa Victory, ang mga tatay ang nasa harapan. Let's see. Ayan, nagpa-practice na. Sinong gusto yon? Amen. Mga gusto kong makita mga sayo ng mga tatay para kasi may natumbling pa dyan. So, and everyone, kayo aking ini-encourage, enjoy the church. Amen? Enjoy ang bawat isa, kayo magbatian, kayo magkamustahan. Huwag muna agad kayong umuwi, kayo ay makipag-fellowship, kayo makipagkamustahan. Sumama kayo sa mamaya, mayroong mga magla-lunch dyan. Sumama kayo, enjoy the fellowship. Let's help, let's enjoy one another. Amen? Let's encourage one another. Why? Because this is not just a church. Tandaan niyo po ito, ang JA1 Taal ay hindi lang basta church. Ito po ay ating family church. Amen? Sabihin mo sa iyong mga nasa kaliwat ka, nasa likod, nasa harap, sabihin mo, I love you. Yeah, praise God. Sige po, tayo po'y manatili nakatayo at ideklara natin ang katagumpayan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Sino po dito excited na may gagawin sa Lord sa ating buhay? Amen! Ngayon naman po, ibibigay natin yung ating best worship para purihin ang Panginoon. Come on! Ibigay natin, yes Lord, hallelujah Jesus. Sabay-sabay po tayo. Purihin natin, yes, come on!